Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi pa man nagsisimula ang opisyal na campaign period para sa 2022 elections. Kabi-kabila na ang paglilibot ng mga kandidato. Pero pagdating ng February 8, 2022 o ang umpisa ng campaign period, obligado nang sumunod ang mga kandidato sa guidelines na inilabas ng COMELEC. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, ang paglabag sa rules ng in-person campaigning ay isang election offense kung saan magkakaroon ng mabigat na parusa. This may result in imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and shall not be subject to probation. It can result also in disqualification to hold public office. Batay sa Resolution 10732 na inilabas ng COMELEC, ang mga panuntunan sa pagsasagawa ng in-person o pisikal na pangangampanya, rally, political meeting o convention, motorcade at caravan, meeting di avanse sa ilalim ng new normal setup para sa 2022 elections. Lahat ng kandidato at mga lalahok sa nabanggit na campaign activities ay dapat siguraduhin na nasusunod ang minimum public health standards. Sa in-person campaigns, bawal pumasok sa loob ng mga tahanan, pagkukumpulan o crowding, pakikipagkamay, pakikipag-selfies, pamimigay ng pagkain, inumin, goods, items at iba pa. Sa mga lugar na nasa alert level 4 at 5, bawal din ang pisikal na pangangampanya. But if you're alert level 3 or lower, then pwede na. Pag alert level 3, in-person campaigning, for example, a candidate or campaign leader may be accompanied by a maximum of 3 support staff. Whereas under level 2, that will be 5 support staff. Under alert level 1, which is basically normal, there will be no limit. Ang pagsasagawa ng mga meeting, convention, rally at meeting di avanse ay depende sa alert level status. Ang dami ng pahihintulutang dumalo. 70% ng capacity ng venue kapag alert level 1, 50% sa alert level 2 at 3, 30% sa alert level 4, habang hindi naman pinapayagan sa alert level 5. Sa mga motorcade at caravan, dapat kumuha ng permit mula sa LGU na isusumite naman sa poll body para makakuha rin ng COMELEC permit. May mga COMELEC campaign committees na magpapatupad ng guidelines sa mga rehiyon, probinsya, lungsod o munisipalidad at ng mga kawani ng AFP at PNP kung kinakailangan. Ano yung trabaho ng campaign committees? The first and probably the most consequential thing that the CCC will do is to classify category levels. You're aware na meron na tayong level 1, 2, 3 system, no, ng IATF. We will be mirroring that with our own category levels for the purpose of deciding kung gaano kahigpit yung restrictions sa in-person campaigning. Walang election campaign activity na papayagan hanggang walang prior approval mula sa COMELEC campaign committees. Hindi malaman kung ano ang gagawin nila. Anyway, si Lomi po superwoman na. I-try mo kaya Lomi para umangat yung mga ratings ninyo, approval ratings ninyo. I-try ninyo yung lumipad doon sa testingan ninyo yung lumipad doon sa Makati Building. Finish na. May nanalo na, mga kababayan. Iyakan na, ay sabi ko sa inyo. Ang gawin ninyong preparation ngayon, yung bumili na kayo ng malalaking kawa. Bumili na kayo. Mag-ready na kayo ng malaking kawa para sa tinulang manok. At least, kung kayo'y sigurado na yun magiging talunan man lang po kayo. At least yung mga kasama ninyo na nagsakripisyo din, naniwala sa inyo. Naniwala sa inyong panlilinlang. Yeah. Makakain man lang ng sinabawan. Di sarap na sarap sila sa paghigop ng tinulang manok na talunan. Di mag-form din po kayo ng alliance ninyo. Tawagin natin na
Colelat Alliance. Uniteam, yung kay Bongbong Marcos, o sa inyo nga, yung tawag ko sa inyo, unicorn, may sungay. Unicorn Colelat Alliance. Ako na nga nag-isip sa inyo. Kasi kayo, ilig ninyo mangopya kasi wala man kayo pong creative department sa grupo ninyo. Ang nasa grupo ninyo is second-rate, ano nga yun? Sabi ni, yun nga yung artista na yun, second-rate copycat. Lang yan. Di bali ko, sana kung second-rate copycat, medyo malapit-lapit, ang layo ninyo, milya-milyo. Yung pagkakulilat ninyo, milya-milya. The alliance called by the critics as unholy was likely forged as a result of Marcos Jr.'s lead in early pre-election surveys, according to political scientists Clive Argelies and Jane Franco. Mga orohan unholy ninyo. Bakit kayo? Holy kayo? Itong grupo ng mga dilawan, yung tawag dito, yung sa kanta, banal na aso, santong kabayo, yung mga agilig-ilig sa mga yung panalangin po, gusto nila nasa public palagi para isipin ng tao na sila mga banal. Kayo ang tawag sa inyo po, banal na aso, santong kabayo. Banal na aso. Santong kabayo. Natatawa ako. Ayon. Yan ang team song ninyo eh. Tapos tatawagin ninyo itong mga taong ito, Unholy Alliance. Colelat Alliance kayo. Yun ang bagay sa inyo eh. At alyansa ng mga chismoso, marites, di ba? Marisol. Ang dami pa yan na mutation eh. At mga inggitero, inggitera. Wala kasing nakukuha kayong support from the Filipino people kasi bistado na kayo eh. Bistado kayo mga inutil. 35 years. 35 years. Anong ginawa ninyo? Nanggulo lang kayo. Yun ang totoo niyan. Marcos Jr. said the coalition will bring back stability in politics in the country, adding that the interest of the Philippines was the driving force behind the party's team up. Kaya sila nakumbinsi kasi nakikita nila si Bongbong Marcos yung mananalo. Tulungan na niya natin kasi sawa na rin siguro sila sa nangyari ng mga panahon. Sila yung umupo pero wala din. You see? Of course, si GMA, maganda naman yung ekonomiya noon. During the time of tobacco naman, mga kababayan, nagkaroon ng Asian crisis noon. Only that, ang problema ng the time of tobacco, mga kababayan, yung bintahan ng mga properties ng government. Pero, mga kababayan, at least, they are, reconciling with the Marcoses. So, siyempre, kung ako man si Bongbong Marcos, yung mga dating umayaw sa'yo, gusto na ngayon. Politics is addition po. Di ba? Alam nga naman na hindi ako lang, hindi man ito kayang gawin lang ng isang Bongbong Marcos without the support of people and leaders of this country. Di ba? Kaya nga yung team niya, unity. Tulong-tulong nating sama-sama tayong babangong muli. Paano yung sama-sama kung wala kang kasama? At ayaw sumama ng mga tao, ng maraming mga tao, especially leaders of this country.
leaders and former leaders of this country. Kayo kasi mga dilawan, yung mga dati ninyo, ang mga kasama ninyo, and some of them nga, nagising na rin, umayaw na sa inyo. Kaya nga, ang bansag ko sa team ninyo, Kulela Team. Kulelat, Unicorn, Kulela Team. Yun ang bagay sa inyo eh. Unholy ka agad. Bakit? Kayo yung holy. Ano ang pagkaintindi niyo sa holy? Sige nga. Kahit nga siguro yung definition ng holy, hindi niyo kayang, di ba? Yung pagkabanal ninyo, banal-banalan. Kaya nga yung nabuo yung kantang yun eh. Banal na aso, santong kabayo. Yung mga, pwede dilos hindi naman sa nilalahat natin. Sa totoo lang, yung mga very close dyan kay Damaso, yun ang mga mapagpaimbabaw. Yung mga ugali ng Parisiyo, yun ang namana nila. Mapagpaimbabaw. Babanal-banalan, pero ang sasama ng mga ugali. Tingin nila sa kanilang sarili, malinis sila. But in the Word of God, mga kababayan, tawag dyan, you are like a sepulcher. Clean outside, but inside, full of dead men's bones. You hypocrites, yun ang tawag ng ating Panginoon dyan. Yung mga taong ito, mga dilawan, ganun sila. Nagpakasuot ng malinis po. Pero yung budi po, maitim. Kasi kung maputi yung budhi ninyo, nakikita na ninyo, yung mga mabubuting intensyon, dapat i-appreciate ninyo. At tapos babansagan ninyo ang unholy alliance. So kayo na lang yung holy. Argelia said, this is just politics as usual as far as the Philippines goes. Yan ang gusto ninyong politics, yung politics ninyo. Na kayo-kayo lang. With political families negotiating among themselves as to who gets to sit next. Hindi kasi umanib sa inyo. Pero kung si Iraq, si GMA, sino pa? Si Ramos, sa inyo pumunta, welcome sa inyo at tuwang-tuwa kayo, ito na niya. Di ba noon ng people power against Marcos, nagkaisa kayo? Tuwang-tuwa kayo. O this time, these people na mga characters in the tawag dito, EDSA people power, these are personalities, some of them, especially Ramos. Ngayon, kung itong mga taong ito umanib sa inyo, di ba tuwang-tuwa kayo? Hindi kasi umanib sa inyo.